Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, September 26, 2023. Patuloy pa rin pong umiiral sa bansa yung southwest monsoon o habagat na nakakaapekto nga po yan sa parte ng Mimaropa at ng Western Visayas. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon sa ibang bahagi ng ating bansa. At meron din po tayong mga pag-ulan, yung localized thunderstorm at yung habagat ay maapektuhan din ang parte ng Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa. Asahan din po natin mayroong mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa may parte ng Mindanao, lalong-lalo na nga po sa may Butuan, Davao at Zamboanga Peninsula. At latest update naman ng advanced weather forecast ng European Center. Stable pa rin nga po yung posibleng dalawang sama ng panahon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil may mga araw pa rin po na makakaranas tayo ng mga biglaang malalakas na pag-ulan, dulot nga sa pagsasalubong ng mainit na hangin na nanggagaling nga po sa may dagat Pasipiko at yung tuyot na hangin naman na daladala ng amihan at yung southwest monsoon, no? Yan pong tatlong hangin na yan ay magsasalubong-salubong po yan dito sa may parte mismo ng bansa. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa advanced weather forecast bukas, September 27, asahan nga po natin, kung mapapansin niyo po, ang naapektuhan nga po yung gitnang bahagi ng bansa dahil nga po dito sa pagsasalubong ng mga hangin na nagdudulot po yan ng mga pag-ulan. Asahan pa rin po natin, ito na nga po, dito nga sa may parte ng Japan, meron na nga po tayong cold front, no? At dito nga po yung high pressure area, tumutulak na po yan dito sa pababa sa parte ng Taiwan. At pagdating naman po ng September 28, no, may mga pag-ulan pa rin po tayo mararanasan, lalo nga po pagdating ng gabi. At magkakaroon naman tayo ng possible low pressure area outside par. Dito mapapansin nyo nga po, may high pressure area sa may parte ng China na tumutulak nga ng malakas na hangin. Dito po yan papunta sa may Taiwan. At pagdating naman po ng September 29, no, magkakaroon din ng possible low pressure area muli dito sa western section ng bansa. At ito nga pong low pressure area na to, posible po ito maging bagyo pero ito po ay itutulak, no, paangat dito nga po sa parte ng Japan. Pagdating naman ng September 30, dito nga po by September 30, asahan na nga po natin aangat na nga po yan, no, patungo dito sa may parte ng Japan at patuloy nga pong lumalakas yung pagbugso ng amihan dito nga po sa may Taiwan at diretso po yan hanggang dito sa extreme northern Luzon. By October 1, dito nga po by October 1, mas lumalakas pa nga po yung pagbugso nito. At mapapansin nyo nga po, ito nga po yung ating cold front na maapektuhan na po yan, mararanasan na nga po yan hanggang dito sa may parte ng Central Luzon. Ayun po yan sa European Center. At ito nga po, yung sama ng panahon, mapapansin natin, patungo nga po yan ng Japan. At ito'y bahagyang hihina na dahil nga po sa pagbangga nito dito sa amihan o northeast monsoon. Pagdating naman po ng October 2, asahan po natin posibleng meron po tayong malalakas na pag-ulan sa bansa dahil nga po sa malakas na pagbugso na, lalakas po ng bahagya na ang pagbugso nitong amihan na aabot yan hanggang dito sa may parte ng Bicol region. At kung mapapansin nyo kung bakit po magkakaroon ng pag-ulan, ito nga po yung easterlies, nagbabanggaan po sila. At pag nagbanggaan nga po yung tuyot na hangin at mainit na hangin na dito na nanggagaling sa dagat Pasipiko, nakakabuo po yan ng mga makakapal na ulap at merong mga pag-ulan.
At dito mapapansin nyo nga po, meron pa rin pong habagat, isa pa rin po sa nakikipagbanggaan nga po yan dito sa may amihan. Kaya ang halos lahat nga po ng ulan, kung mapapansin nyo po, ay halos dito po sa atin babagsak. By October 3, asahan pa rin po natin na tuloy-tuloy makakaranas po tayo ng pag-ulan at magkakaroon na naman po ng panibagong sama ng panahon dito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. By October 4, ito nga po, by October 4, dito mapapansin nga natin, magkakaroon ng mga panandaliang low pressure area dahil nga sa pagsasalubong ng mga northeast monsoon, southwest monsoon at nung easterlies natin, at kaya nagkakaroon ng mga pressure at dito nga po tuloy-tuloy pa rin makakaranas tayo ng pag-ulan. Mapapansin naman natin, dalawa na nga po yung low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman po, itong isa ay posibleng nakapasok na ng PAR line. Pagdating naman po ng October 5, dito nga po mataas ang tsansa niya na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. At ito nga po yung magdudulot din po ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Visayas and Bicol region. Ito naman pong isang sama ng panahon na to, imo-monitor po natin to kung ano nga ba yung magiging possible scenario niya. Dito mapapansin natin sa ating mapa, yung ating sama ng panahon na to, kung sakali nga po magiging bagyo yan, dito po ay posibleng dumiretso yan dahil mapapansin nyo nga po, meron pong high pressure area dito sa may karagatan ng Japan, tumutulak ang amihan, at ang pagbugso ng easterlies natin, wala po siyang ibang pupuntahan kundi dediretso po yan dito sa may parte ng Visayas or Bicol region, possible pa hanggang Central Luzon. Sa ngayon nga po, mapapansin nyo po, yung advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Marami pa pong posibilidad na magbago po dito sa nakikita natin, at dito nga po, kitang-kita pa rin po natin yung pagbabanggaan nitong dalawang hangin na northeast monsoon at yung easterlies dito naman sa may parte ng Japan. Hanggang dito po yan, aabot naman sa atin yung tail end ng cold front. Again, inuulit ko po, iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible na naman po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maging handa po tayo sa mga posibilidad na pag-ulan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.